Good afternoon. Ayan, pinag-iisipan ko na i-build na lang tapos ibenta sa murang halaga. POW MR 60 ampere, MPPT. Meron pa akong dalawang breaker. 63 ampere to. Tapos yung Payton na 1600 watt. So, pinag-iisipan ko, bubuin ko muna. Tignan ko kung malalagyan ko pa ng battery kahit maliit lang. Tapos, benta ko na. Kasi, ang bahay is all ano na. Teka. Ayan, may panel pa ako. Lahat ng appliance dito ay off-grid. So, yan na. Sorry, bebe. Nagugulo sila. All off-grid na yan. Meron akong 15 amperes na pumapasok at 24% na battery. Lobat, no? Kasi pangit yung panahon. So, eto ngayon. Ang question is, meron akong 1,000 watt na unearn. 1,000 lang siya. Ito, Australian yan na Kings 3,000 watt inverter. Sikat naman yan. Search nyo na lang kung ano yung Adventure Kings 3,000 watt inverter. Tapos, yung POW MR M100 na charge controller. Sa taas, meron akong dalawang 550 na panel naka-parallel. Sa baba niyan, yung battery ko 300 AH 12 volt na battery na POW MR din. Ayan yung mga cables ko. Gawa ko lang yung isa para lang dito. So disregard na lang natin muna yung mga cable, no? Pante-testing ko lang kasi for the meantime dito sa 1,000 kung kayanin niya yung buong load ng bahay. So, ganito ang mangyayari dyan. Check ko muna kung ano yung mga active loads. Patayin ko muna lahat. So, naka-off lahat. Most likely yung ref, mataas surge nito. So, hindi ko muna i-include si refrigerator. Kasi alam naman natin lahat na mataas ang surge nito kung isasabay-sabay ko lahat ng mga loads ng bahay. Yung place ay buong off-grid na lahat. Tsaka, syempre, induction, hindi kakayanin ng 1,000. So, game. Let's see. I'll turn off muna, ha. Turn off for a while. For a while. I will turn off everything muna. Kasi magpapalit tayo ng inverter for the meantime. Sandali lang, ha. Off muna. Wala nang ibang load dyan. Aside from the internet. So, patay ko muna. Boom. Tapos, lipat ko muna siya dito. Yan. Nakalipat na siya. Turn on ko na ngayon to. Output 0. So wala pa. Start natin ngayon. Yan. Ito yung unearn na 1,000. Papatakbuhin ng 1,000 watt inverter yung buong bahay. Ayan yung feed wire. Naka-input doon. Dito tumakbo yan eh. Yan. Pumasok sa breaker box ng bahay mismo. Sa panel yung breaker box. So ayan lang yung system.
300 AH, 1000 na inverter. Patay muna yung King's inverter ko. Charging pa rin naman ako sa 24 amperes ng POW MR M100. So ito ngayon yung aking inverter. Papaganahin niya ngayon yung bahay. Pasok sa bahay, ayan sila, wala pang ilaw. Active na yung internet, hindi pa. Yan, nagkaroon na ng ilaw na isa. Paki-restart yung connection nyo sa internet. So, unang-unang load na bubuksan ko, ilaw. Yung main light, ayan, bumbilya. Pumapasok ngayon 20 amperes from the solar panel. Baba pa din. Ilaw. Ngayon, ilaw. Buksan ko electric fan. Ano lang naman yan, Astron. Maliit na Astron. Kasi nga maliit lang yung space namin dito. Ano pa ang bubuksan natin? Second ilaw sa kusina. On. After ng kusina, ilaw sa kusina, buksan natin si exhaust fan. So, walang problema kay exhaust fan. Tapos, buksan natin si banyo. Ayan. So, all of the normal loads ay naka-on. Gamit yung 1000 watt na inverter. At hindi niya nagagalaw yung battery kasi ang ginagamit niya is yung current galing sa panel, which is 16 amperes pa yung pumapasok. Tipid talaga yung 1000 watt na inverter compared dun sa 3000 watt ko. Pero kaya niya paanda rin most of the appliances naman na. Yan o, naka-on lahat. Ilaw sa banyo, ilaw, everything. Yung ref, hindi ko pa binubuksan. Malamang to mag-surge to pagka plinag ko yun eh. Tignan ko muna. Ilan yung output? 100 watts output. Again, 100 voltage 226. 100. So, nasa 100 watt lang yung kinakain ng buong bahay from this small inverter. Ngayon, titignan ko kung kaya yung ref. Patay ko muna yung ibang load. Patay yung banyo. Patay si exhaust fan. Yan. Tapos, kaya ba yung ref? Pagsabay natin. Malakas surge na to eh. Saan yung plug ng ref? To. Hindi kasi inverter to. Condura. Hindi siya inverter, yung standard siya na luma na yan. Lumang ref na yan. So, plug natin. Try natin kung umandar. Sa 100 na load. Yun o. Na nag-fluctuate yung ilaw, di ba? Naramdaman ko din eh. Gumanon. Hindi kaya. Hindi, kaya niya. Yan na. Mandar na yung ref. Ha? Mandar na yung ref. So, still, ang kinakain niya is from the panel pa rin. Di pa rin niya nagagalaw yung battery. Patay ko muna tong ilaw sa kusina.
Ayan. 5, 6 na. Kasi pinatay ko na yung ilaw. Bababa pa yan pagka nag-stabilize na yung pressure ng ng pump, ng Freon. Mabigat pa yan kasi unang start up eh. Pag nag-circulate na to, magbi-build up pa ng pressure yan eh. Tignan ko yung unearn. Oh, from 100 naging 200 yung output niya. So kaya. Ano yung loob ng unearn? Sige, go. Ayan o. Heatsink. Sine wave coil. Transformer. Heatsink. Sa kabila, fan. Di pa nga umaandar yung fan eh. So 1,000 lang for the whole house, pati rep. So normally buksan ko pa tong exhaust fan. May rep na yan ah. Oh. May ilaw sa banyo. Nandun yung anak ko. Maandar yung exhaust fan. Ilaw dito. Fan, normal. Everything normal. Internet. Tingnan ko ngayon yung performance ng unearn. Ang rating niya is 260. 260. For the whole output ng bahay. Kaya lang napansin ko, nung plinag ko yung ref, sa load na ganun, nag-fluctuate, nag-surge, gumanon. So, that's bad. Kaya niya, pero that's bad na magganon yung inverter. So, pinapakita ko ngayon dito, if you're gonna use a 1,000 watt inverter para sa buong bahay na ganito, at your own risk, pwede naman, gagana naman. Kaya lang, be prepared for sudden surges na katulad nun, kasi yung ref naka-on. Yan o, maandar na yung ref. Pang-backup ko na lang to. Kasi kaya niya paandarin yung ref pagka emergency cases. All of the loads are working. Basic loads lang. Di pa ako nagko-computer. Di ko pa ino-on yung iba. So sa 1,000 na inverter, kaya ba the whole house? Yes, kaya. May rep pa yan kasama. Nak, turn on mo nga yung ilaw sa banyo. Thank you. Tapos turn on ko to. Yan. Lahat na ng load natin naka-on. The whole house na siya. Pati ref. Ang output niya is only 260 watts. Yan, 260 watts. 226 volts, 260 watts. The whole house na siya on a 1,000 watt inverter.
Bye. Haba na. 15 minutes na. Bye.